Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Matapos mabunyag ang isang napakalaking lihim, tuloy nang nagbago ang pananaw ni Vanessa tungkol kay Angel. Alaman niya na hindi niya pala talaga tunay na kapatid ang nagpapanggap na si Angel. At dahil dito, mas lalo siyang naging determinado na ilintad ang lahat ng katotohanan. Matagal nang itinatago nito. Sa tulong ni Marco, nakalikom siya ng matitibay na ebidensya na maaari magpatunay sa sunod-sunod na kasalanang kinasasangkutan ni Angel. Unti-unting lumalapit ang araw ng pagbagsak ni Angel, desperado naman itong gumawa ng paraan upang mailigtas ang sarili. Maging si Mikay ay kanyang ginamit at pinaniniwala sa mga kasinungalingan upang maimpluwensyahan ang pag-iisip nito. Hindi nagtagal, sinubukan pa niyang gamitin ang bata upang takutin at gipitin itong si Marco. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon dahil alam na ni Marco ang buong katotohanan mula kay Vanessa. Hindi na siya basta-basta maniniwala sa mga panlilinlang nitong si Angel. Samantala, isang mahalagang pagtitipon ang ginanap sa pangunguna ni Madam Sylvia. Habang abala ang lahat sa programa, biglang dumating si Vanessa dala ang matinding revelasyon na magpapayanig sa buong lugar. Sa harap ng maraming tao, isa-isa niyang inilahad ang mga lihim na matagal nang ikinukubli ni Angel. Nabigla ang lahat nang marinig nilang matagal na umanong nagpapanggap si Angel gamit ang pagkakakilanlan ng totoong Kiara upang makuha ang simpatya at tiwala ng mga taong nasa paligid niya. Hindi makapaniwala si Madam Sylvia sa kanyang mga narinig. Ang taong matagal niya nang itinuring na mabait at inosente ay unti-unting nalalantad bilang isang mapaninlang na babae. Habang lumalala ang tensyon, mariing itinanggi ni Angel ang lahat ng akusasyon, ngunit hindi na natinag si Vanessa. Buo ang loob niyang tiyakin na mananagot si Angel sa bawat sakit at kapahamakang idinulit ito sa maraming tao. Dahil sa tindi ng pressure at takot na mahuli ay tuluyan nang nawalan ng kontrol si Angel. Nagwala siya sa mismong venue at nagbasag ng mga gamit habang takot namang nagsitakbuhan ang mga naroroon. Agad na tumawag ng tulong ang ilan dahilan upang mabilis na rumesponde ang mga pulis. Inutusan ni Madam Sylvia ang mga otoridad na arestuhin si Angel, ngunit bago pa man siya madakip ay nakatakas na ito. Sa kanyang pagtakas, isang mapanganib na plano ang nabuo sa kanyang pag-iisip. Dahil alam niyang si Mickey ang pinakamahalagang tao kina Vanessa at Marco, naisip niyang gamitin ang bata bilang sandata sa kanyang paghihigante. Dahil dito ay agad na nag-alala sina Vanessa at Marco. Nakisuyo sila kina Lawrence at Fons na ilayo at bantayan ng mabuti si Mikay upang matiyak ang kaligtasan nito habang pinaghahanap ng mga otoridad itong si Angel. Kasabay nito, ipinag-utos ni Vanessa sa mga pulis na halugugin ang isang lumang sementeryo. Matagal niya nang pinaghihinala ang may masamang ginagawa si Angel kay Aling Merly. Laking gulat ng lahat nang matagpuan nilang buhay pa ang matanda sa kabila ng matinding sinapit nito. Agad siyang isinugod sa ospital at nagpahayag ng kahandaang tumistigo labang kay Angel upang tuluyan ng matigil ang paghahasik nito ng takot at kapahamakan. Habang nagpapagaling si Aling Merly, namin niya ang kanyang pagkukulang bilang ina. Ayon sa kanya, marami rin siyang pagkakamaling nagawa kay Angel na maaring nagtulak dito sa matinding galit at hinanakit. Gayunpaman, hindi nito mababago ang katotohanan ng maraming inosenteng tao ang nasaktan dahil sa mga naging desisyon nitong si Angel. Sa kabilang banda, patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang tumatakas na si Angel. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matigas at ayaw magpasakop sa batas. Gayunpaman, tao pa rin ang may kakayahang maabot ang kanyang puso, si Mikay. Dahil sa pagmamahal ng bata, nagsimulang mabasag ang matagal ng pader na galit at puot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa kanilang muling pagkikita, taimtim na nakiusap si Mikay kay Angel na itigil na ang lahat at harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ang mga salitang iyon ang tila nagmulat sa kanya sa katotohanang matagal niya nang iniiwasan. At sa unang pagkakataon, nagsimulang mag-alinlangan si Angel, tama pa ba ang landas sa kanyang tinatahak? Magagawa nga kaya niyang isuko ang sarili at tanggapin ang kaparusahan? O may mas matindi pa siyang planong magpapayanig sa buhay ni Vanessa at Marco? Ang sagot ay tiyak na pakakaabang natin sa mga susunod na episode.